Mind ko po, before ang 586, tatlong beses kasi na-invade ang Jerusalem. 3 times kasi sila na-invade. Ang 586, yan yung final na invade. Final invade, meaning yan yung final na sumuko na talaga sila. Lahat-lahat sumuko na talaga sila. Tatlong beses. Unang beses, anong taon? Yung first invade na inatake sila during sa time, I think Jehoiachin. During that time, first invade na inatake sila. Yeah, this is we say 605. First invade. Second invade, 5, I think, anong second invade? 598. And ang final invade, yan na yung 586. So, dito, sa time ni Ezekiel, sa first invade siya. So, meaning 605. First invade siya. So, first invade meaning 605. So, dito tayo magkukompute. 605 minus 30 years. 575. So, meaning itong taon is sinulat 575. Why? Because 30 years na siya doon sa Babylon. Ilang taon sila doon? 70 years. So, wala pa sa kalahati. 30 years sila doon sa Babylon. So, meaning, isinulat ang Book of Ezekiel, 30 years from first invade, 605, then 30 years na siya doon. So, 605 minus 30, 575. So, 575. 575, tama? Yeah, 575 gisulat ang Book of Ezekiel. Now, tingnan nyo po. The heavens were opened and I saw a visions from the Lord. Alam nyo, shocking ito sa mga Israelites. Kasi nga po mga kapatid, during that time, ang mga Israelite naniniwala na ang revelation doon lang sa Jerusalem Temple. Sila ay naniniwala na ang worship center doon lang sa Jerusalem Temple at nangungusap ang Diyos doon lang sa Jerusalem Temple. Then, sila ay captive ng Babylonia. So in that time, during sila ay captive, sinakop, alipin, priso. Actually, ang background talaga, si Ezekiel, piniriso siya diyan. Priso. Ngayon, nangungusap ang Diyos. Alam niyo, shocking sa mga Israelites. Ha? Really? Kasi ang pagkaakala nila, ang nangungusap ang Diyos doon lang sa templo. So, sa pamamagitan ng captivity, doon sila parang nakorek. Yan yung ibig sabihin ng New Temple. New Temple means hindi bounded ang New Temple sa only place lang. Instead, ang New Temple talaga is ang mga mananampalataya talaga, ang New Temple. Hindi bounded ng place to place or bounded by geographic na places lang ang temple. Kaya nga, ang pagkakala nila, wala na worship center, wala na worshiping the Lord, wala na prayer, kasi wala na sila sa Jerusalem Temple. Which is wrong masyado mga kapatid. Kaya sa pamamagitan ng captivity, giguba ang ilang giguba ang ilang pagtuo. Binila dito lang tanan sa Jerusalem Temple. So kung wala sa Jerusalem Temple, hindi na pwede mag-worship, hindi na pwede mag-worship sa Ginoo, hindi na pwede magpakita sa pagkabalaan. Nagamo na yung problema karon sa tanan ng mga churches. I admit before, to me po, regarding sa fellowship ba nila ni Pastor Bakugan and dito sila ni Carrera dito. Actually good, that's right. That's right. Why? Because pinagi sa fellowship ba ang mga young people hindi sila bounded sa simbahan lang. Hindi lang pwede nga sa simbahan, because sa simbahan lang pwede. Tapos sa iba hindi pwede. Pwede kayo. Alam nyo ang balaan hindi ang simbahan. Ang balaan tong mga pinabanal. So, kung may mga pinabanal, ang place magiging banal. Kahit na napakaganda ng simbahan, pero yung mga nagsisimba doon, hindi mga mananampalataya, hindi mga sense, hindi po masasabing banal yung church ninyo, mga kapatid. Kung saan ang Diyos noon sa Old Testament, magiging banal ang lugar. Kung siya ay nasa Horeb, banal ang Horeb. Kung siya ay nasa Sinai, banal ang Sinai. So means, kung saan ang presensya ng Diyos, yun ay banal. Hindi nakaka-covered ang presensya ng Diyos or ang kabanalan sa simbahan lang. Kasi nga po mga kapatid, ang totoong templo, tayo mga kapatid, tayo ang totoong temple. Kaya mali yung understanding ng iba na
sa COVID-19, hindi na pwede mag-worship sa balay. Kailangan gid nga mas iba gid abi sa simbahan kay mapil mo gid ang presence. Awas dito pa lang naintindihan ko you're not tinuod niya Christian. Kay kung hindi ka galit sa simbahan, hindi mo gid mapil ang tinuod niya presence of the Lord. Di ba sayang tayo? Ya karon pinagi sa sini nga visions ba? Visions, klaro nga visions ba? Ay nangusap pa lang Diyos dito sa Babylon. Nakala ko sa Israel lang. Ya parang ganun yung nangyari. So here on the 5th month, it was the 5th year of the king of Israel. Now look at verse 3. Yeah, ito yung pinakamaganda. Vision means the word of the Lord came. This is we say in Hebrews 1 na nangungusap ang Diyos sa ating mga fathers or ancestors sa pamamagitan ng propeta. How? Because the word of the Lord came to Ezekiel. Sino si Ezekiel? Itong isa pang background ni Ezekiel. He is a what? Yeah, priest. So kung priest siya, din siya belong. Ano sa nga tribe? Kaya hindi pwede kung hindi ka tribe isang Levites, hindi ka pwede maging priest. So, Levites, simple lang So, kung sa tribe ka ni Ephraim, Benjamin, Gad, Naphtali, Reuben, hindi pwede maging priest. Only tribe lang ni Levi. Now, the son of Buzi, by the Kibar River in the land of Babylonians, there the hand of the Lord was upon him. There, the hand of the Lord was upon him. So, shocking. Shocking kayo sa mga Israelites. Visions during that time. Tama ang Book of Hebrew, chapter 1. During that time ng usap ng Diyos. Pero today, may prophets pa, may apostle pa, may revelation pa. This is my question. May prophets pa, may apostle pa, or may arapasang sign and wonders, or may dreams pa. Like happened kay Ezekiel, wala na. Wala na po mga kapatid. Verse 2 of Hebrews chapter 1, cleared ng scripture. Final and sufficient word of God si Christ. And si Christ is nag-deliver ng gospel, recorded by the four gospel. Gisundan sang Book of Acts, ang mga apostoles, followed ang epistles sang Corinth, sang 1st and 2nd Corinth, follow ang Galatians, follow ang Ephesians, Philippians, Colossians, Titus, Philemon, and Hebreo, and Timothy dito. And after that, if you open 1 Peter ba, I think 2 Peter chapter 1 verse 16 in down verses. In 1 John chapter 1 down verses yapon makita nito nga si John, si Peter, what? Ang ilang nga gisulat nga epistle na nungod kay Kristo is what? Nabatian mismo nila, gihambal mismo sa ila, kag nakaupod nila mismo si Christ. So, ang full revelation, complete ang canonized ang 66 book of scripture. Recorded ang message ni Christ. So, final revelation. That's why ang last book sa New Testament, Revelation. Kag ang chapter 22, down sa mga last nga verses, nagambal ang author. Hindi na pwede dungangan. Kag hindi na pwede puinan. Kaya nga man, sufficient na ang 66 book of scripture. Hindi na kailangan sang prophet. Hindi na kailangan prophet. Hindi na kailangan sang dreams ng mga apostles. Hindi na kailangan. I'm sorry kung some of you believe yapon sa mga prophet and apostle. I don't think so. But the scripture is different sa this time ba? Different this time. Different. Why? Because progressive pa ang revelation. Pero pag-abot ni Christ, yang death, burial, kag resurrection, ascended, sent by the Holy Spirit, and apostles delivered ang gospel. So na-spread, sufficient ang 66 book of scripture. Kaya nga man, kompleto na ang Biblia kung paano mabalance ang tao ang kaluwasan. Yeah, this is the meaning. Balik kita. So, visions karon kay Ezekiel and shocking ni para sa mga Israelites karon. Wrong kayo ang concept sa mga Israelites during that time. Do paras lang gud sa mga Pharisee. Alam nyo, itong ambal ni Christ nga ning namin nga templo ni, bungkag ni. Guys, basta ang Pharisee, yarta-yarta gay mo na, mabungkag lang. Kumbaga, ang point ni Christ, mabungkag ang templo, kay nga man, yung mga Pharisees kasi, ang kanilang pinaka-goal o ang pinaka-konsepto nila sa worship is only in Jerusalem temple lang.
So karon kung ihambal ni Christ kumbaga, iglesia ni do mo siya ba iglesia na simbahan nga, oo, ay na hindi na makaluwas. Sure mo lawayon gid sa mga iglesia karon, di ba? Kaya ang teaching naton salvation by grace man gid. Di sila kaya ang ilang salvation dapat masulod gid simbahan. So same ang konsepto ba? Ang konsepto nga kung kung baga may mga hindi ka maayo ihambal nga affected ang ilang pagtuo. So persecuted ka gid same kay Christ. Pero ang point ni Christ regarding sa ani nga temple maguba, meaning ang worship center hindi lang nakadepende sa Jerusalem temple. Then alam niyo nangyari, literally 70 AD bungkag ang Jerusalem temple. Bungkag ang Jerusalem temple 70 AD. And ang worship center ginatawag niya siyang local by local na. Local by local. Natukod ang church, ang 7 churches, ang Book of Revelations, Pergamum, Thyatira, Ephesus. Yeah, 7 churches ba? So, meaning, sa madaling istorya, even sa time ni Christ, sa iyang incarnation, siya gyapon nag-deliver sang message nga ang worship center hindi na sa Jerusalem Temple. John chapter 4, even next na-encounter niya ang Samaritan woman, nagsulti gyapon siya. Kaya magabutan time, hindi na mag-worship ang mga tao dire. They worship God, Spirit, and truth. What my point? Sa time ni Ezekiel, boss kayo nila nga ang worship center only in Jerusalem. Then, pag wala sa Jerusalem Temple, hindi naka-worship ang tao. So, karon pag-abot sa revelation kay Ezekiel, na-shock sila. Kaya nga man, abi nilang revelation dito lang. Pwede gali sa Babylon gapon. So, karon gipakita ni Ezekiel ang tutuod nga new temple. New temple hindi tong Jerusalem temple. Hindi ang physical building. Yeah, hindi mo ng new temple. Ang old temple nga konsepto is ang Ginoo dito lang sa simbahan. Yeah, that is old temple concept. But the new temple concept is kung diin ang pinabanal kung saan siya yung totoong anak ng Diyos mananampalataya, kasama niya ang Diyos. Yeah, this is the meaning. So, regardless of condition sa sitwasyon, basta ikaw ay totoong mananampalataya, kasama mo ang Diyos, mga kapatid. Yeah. So, tingnan niyo po ulit ang background na. So, kung wala sila sa Jerusalem Temple, ano nangyayari? Ano nangyayari? Kung wala sila sa Jerusalem Temple, kung walang worship center, kung walang praising, kung walang word of God, ano nangyayari? Meaning, walang word of God, walang message, walang worship, meaning, walang obedience. Ganun lang kasimple. So, ang obedience mo nakadepende doon sa Jerusalem Temple. So, ang obedience mo nakadepende kung doon ka lang sa simbahan, which is wrong, mga kapatid. Tingnan niyo po, doon sila ay wala wala na sa Jerusalem Temple, nagkakalat na po sila. Nagkakalat na po yung mga Israelites. Patuloy po sila nagdi-disobey sa Diyos. Yeah. No obedience. Because ang pagkakala nila, doon lang bounded sa Jerusalem Temple. Estudyante, parents, yeah. Our identity as a minister, as a Christian, hindi lang bounded sa simbahan. Yeah. Minister ba, simbahan. Our identity and our obedience dito po sa balay, sa opisina, sa negosyo, sa trabaho. Tama? Mas po. Yeah, dito. Yeah, same sa school. Yeah. So this is, we say, new temple. Yeah, new temple. So in the new temple, yeah, the word of God. Tama. New temple, the word of God. Shocking, no? In the new temple, the word of God and the Spirit and holiness and holy nation. So, we are new temple, you are new temple, or you are temple of God, I a temple of God, so means you have the word of God. Tama. And if you are temple of God, evidence means you have the Spirit of God. Then, if you have the Spirit of God, you have the Word of God. So, means your life is padulong sa holiness. Then, yung holiness, demonstrate sa mga community. This is we say, you are holy nation. Yapon. Yeah, holy nation ba? Kita diri ba? Murag nation. Yeah, murag nation. So, sa aton nga ginahimo, may pulong sang Dios, guided by the Spirit, makita ang holiness.
So, ginapakita nato ng pagkabalaan. Yeah, holy nation. Dili. Yeah, holy nation. Gito dilo ko na sa mga youth, pero hindi ko gina-remind sa ila. Una-una ko giyamba sa ila, kay dili itong una-una naman yung permitting. Ito yun yung mga palibot naton. Tango sa ila ba, why ni sila gasimba ba? So, actually, biskan why sila gasimba, tapos makita nila kita gasimba, hindi nila tanawon ang aton nga kusog nga praise and worship. Hindi nila tanawon itong hibi-hibi nyo. Hindi nila tanawon na. Maybe matingala sila. Oh, grabe, hindi lang nga worship. Gwapo. Then, paggawas natin sa simbahan, makita sa mga kapitbahay natin diri ang aton nga mga values, karakter natin, hindi sumpay sa tinuod nga temple of God. So, pangit kayo. So, meaning, wala dito ang tinuod nga temple. So, means, wala yung word of God, wala yung spirit, wala yung holiness. So, wala yung holination. Simple lang, wala yung holination. So, you're not a good example. You're not a good case. So, biskan ano mo kawali sa ila evangelism, balay-balay, pero diri sa aton, sa inyo personal, do not believe. Tama? Do not believe. So, biskan wala ta nagbuali sa ila, biskan at naton sa kalamansi, nang liga, dalawang kalamansi, atag sila pa ni Malay. Pero may kung nag-share po sa Ginoo, kung may time ka mo, pwede ka mo kasimba. Mula na. So, pakita lang na ako nga holy nation. Pakita lang na yung holiness. Yan, kung makasimba sila, yeah, sharing ang pulong sa Ginoo. Pero hindi ko ba't silingon niya kung makaano ka mo saya. What I mean, timing ba? Timing is crucial. Timing sa Ginoo. Timing. Pero din timing. Of course, na-topic natin sa Jeremiah ang urgency. Tama, di ba? Urgency. Pero timing, crucial yapon. Discernment. Tama? Discernment, timing, crucial yapon. Yeah. That's my point. So, sa Book of Ezekiel, two big topics dito. Chapter 1 to 39, sins. Ano ang sins nila dito? Sa chapter 1 to 39, ano ang sins? Makita nyo ang mga, amo lang gyapon nga sins, kung paano sila nag-disobey kay Moises, same lang nga sins. Ano nga sins? Yeah, Diyos lang gyapon. Diyos lang gyapon. Halos naman nga bersikulo, makita natin, I think puro Diyos ang ilang nga mga sins dito. And sa 40 to 48, kita nyo mas laba, mas laba ba? Ari, 4 chapter lang, 4 chapter, 8 chapter. Ari, laba kayo. Mas laba ang ipakita sa Book of Ezekiel regarding sa sins. One of the reason nga sila captive gyapon tungod sa ilang sins. Ano nga mga sins to? Makita nato ng sins. Una-una, ang rejection sa law. Yeah, rejection sa law. And pangalawa, ari. Booing. Tama na yung oras natin para makakuan kita. Yeah, booing. What is the meaning of booing? So, sa maling salita, murag nagsimba sila. Nagtanaw sila other than God. Doon mo siguro yung ibig sabihin. Doon para sila. Booing. Now, another sin. Yeah, isa pa ka sin. Makita natin. Prophesying. Anong prophesying? Yeah. Anong ilang prophesying? Yeah. Here. Yeah. Imagination. Out of their own imagination. Then, no care of the flock. Actually, ang may care sa flock, sino? Levites. Yeah, Levites. Sila priest. Yeah, heard of that. So, rejection sa law and decrease. Okay? I-survey natin. Yet, in her wickedness, she has rebelled against my laws and decrees. In her wickedness. Anong here? Daw sumpay sa church. Di ba? Church, here. Or people of God, Japon. Or, here ba? Sumpay sa church ba? Church. Her wickedness. Kagina, sa Hebrews chapter 1, gipakita na ako ang doctrines ng Christology. And sa doctrines ng Christology, kung paano si Christ dito sa langit ba? Kita nyo? Sa chapter 1, context ng chapter 1 sa Hebrews ba? Kung paano si Christ gihuludan sang mga angels, gisamba sang mga angels, then, yung Christ na yon na sinasamba ng angels is Diyos siya. So ngayon, yung pagiging Diyos niya ay bumaba sa lupa. Alam niyo yung ginawa ng mga tao sa lupa? Winurakan, giduplaan, gipakawian, blaspheme, then, inabakol, yaboy ba to? Tanan nga mga sufferings, kag persecution na receive ni Christ. Pero you know what? Sa langit, ginasimba sa sanganghel. Di ba?
Then, what my point? So karon, nga natabuto, only one. Tungod para lang nga mapatay siya para sa aton mga sala, mahugasan kita, purification for our sins, He died on the cross. Then, after He died on the cross, He sat down on the right hand of the Father, which is mean, finish na ang complete na ang redemptive works ni Christ for salvation. Now, ang ginambal niya is, those who ever believe in Him should not perish, but have everlasting life. So ngayon, yung ginawa ng Diyos, nagkatawang tao para tayo ay maligtas, at kung naintindihan natin na siya pala ay Diyos, nagkatawang tao, sinasamba doon, ngunit ngayon dito ay ginapakawian lang, why ginarespeto, itungod to para sa aton. Karon, kung Christian kita kag nagapati kita kay Kristo, isa lang ang word niya gigamit sa Hebreo, even Greek word, turn from your wickedness. Yeah. Turn from your wickedness. Ang turn from your wickedness, hindi ni kumbaga may option ka. Kundi sa konsepto nga turn from your wickedness, amo ni, si Kristo napatay, Diyos ginasimba sa tao. Tapos, gimo niya to para sa aton, maluwas ta. Karon, tanawa bala, okay lang sa imo, magkinabuhi nga wicked? You are Christian, then if you are Christian, then okay lang sa imo magkinabuhi nga wicked? Yeah, if you understand who is Christ, sa doctrine sa Christology ba, if you understand who is Jesus ba, I don't think so, you live in wickedness. Kaya nga man, tingnan nyo po mga kapatid, sinasamba siya. At kung totoo lang, kung tutusin lang, kaya niyang isang ano lang gamit ang power niya, lahat ng mga nagapakahuya sa iya, patay to tanan. Pero because of love, because of grace, because of mercy, He died. Then, if you understand that, are you continue in wickedness? Now, this is my point. Continue ka bala nga magkinabuhi, nga rebel against Him? I don't think so. So, kung magamuna, means wala mo pa naintindihan ang iya nga deity. Wala mo pa naintindihan ang atonement. Wala mo pa naintindihan ang love, ang grace, ang mercy. Yan, wala mo pa naintindihan kung amo na ang ibig sabihin. Same here. Yet in her wickedness, she has rebelled against my laws and decrees. Kung naintindihan nila kung sino ang Diyos ang ilang ancestor, kung paano sila gisave from Babylon, from Egypt that time, sa ilang forefathers, hindi na tani nila imuuning wa. She has rebelled against my laws and decrees. Isa lang ang gusto ni Moises, tumano nyo lang ang gidang Diyos. Yung mga tuntunin at mga kasuguan niya, tumano nyo lang, hindi para maluwas. Alam nyo, ang doctrine ng grace, hindi lang nag-start sa New Testament. I studied Pentateuch, din nakita ko, ang doctrine ng grace nag-start sa Genesis, nag-start ng grace. At malalaman nyo yan kung join kayo sa Old Testament Survey Part 1. Yeah, Part 1 ng ating Old Testament Survey. Ang doctrine ng grace dumating na. Why? Tingnan niyo po ito. During doon na sila sa Jordan ba? Which is boundary papuntang Canaan. At wala pa sila sa Jordan, doon pa sila sa Sinai. Ibinigay ang law. Anong sinabi ni Moises? Bakit niya ibinigay ang law? Anong sinabi ni Moises na sinabi ng Diyos? Bakit ibibigay ang law? I am your fathers who brought you from slavery of Egypt. Yeah, why we need to obey the law for salvation? No! Why we need to obey the law? Isa lang ang punto. Because kaya ako ang Diyos nga nagawa sa inyo sa Egypt. Ang paggawa sa Egypt pictures ang salvation natin kung paano kita gikuha from slavery to sin. So ang law, isa lang gid ka-response nyo para malipay ang Diyos. Hindi for salvation. Tama? This is the meaning. Sa doctrine ng grace, dito na natabo ng grace. So, another term, if you study Deuteronomy, pag-abot sa Deuteronomy, kung dito na kamo sa Kanaan, tumanon yun nga mga feast, 7 feast, 7 feast, of course, Passover, bilong dito, and unleavened bread, bilong dito gapon. Tanan to nga mga feast, tanan nga mga laws, regulation, statutes, and decree, para lang gid tungod kay ang response yun lang gid sa Ginoo. Kumbaga, amo lang gid ning response sa Ginoo kung paano niya kamo giluwas. So means sa madaling nga istorya, salvation automatically natabo sa ila. Ang law is ila lang gid nga pagaymuon. Aron response nila sa Dios nga nagpili kang nagluwas sa ila. This is the meaning. So here, still they are children of God. Tama?
Still, hindi na madula ang pagiging children of God. Pero, ang kahirapan, ang consequence ng lahat ng disobedience mo, makakaharap ka talaga. Maybe you are still children of God, pero if you to continue disobey God, I tell you, harapin mo talaga yung worst na pamumuhay dito sa mundo. Yeah, this is the same. Same. Because they neglect or they rebel against the laws and decrees of God. Ngayon, ano nangyari? Captive sila. Diba? Marangya yung buhay nila. Napakaganda. Napakaganda ng buhay nila ngayon. Sila ay naging slave. Naging slave. More than the nation and countries around here. Alam nyo, itong more than the nations and countries around here, sa madaling salita, nung nag-rebel sila sa Diyos, mas naging worse yung kasalanan nila kaysa other ng mga nations. Why? Because yung other nation, they are already rebel against God. Di ba? Wala silang kinikilalang Diyos. So, means kung Christian ka, tapos ginawa o pa rin yung hindi ka kalugod-lugod sa Diyos, mas worse pa pala yung kasalanan mo kaysa sa unbeliever. Yung parang ganun yung nangyari dito, mga kapatid. She was rejected my laws and not follows my decrees. Yeah. This kind of sin dito. Yeah. Bowing down, meaning parang nagsisimba rin sa Diyos. Diyos kasi yung bowing parang pagyuko eh. Yeah, yung pagsamba ganun. Then he brought me into the inner court of the house of the Lord, and there at the entrance to the temple, between the portico and the altar were about 25 men. Sabi niya, with their backs toward the temple of the Lord and their faces toward the east, they're bowing down to the sun in the east. Yeah, with NIV, old NIV, with their backs toward temple of the Lord, but tingnan niyo po, their faces toward the east. The east means doon yung mga lugar na east means doon yung lugar kung saan tumatakbo ang mga makasalanan. Yeah, doon yung lugar na ano tawag nito? Parang ano ng Diyos, parang sa Ilonggo gisikway sang Ginoo. Kumbaga, dito ang lugar nga hindi nakakalugod sa Diyos. Ba? Alam mo, nung time na pinatay ni Cain si Abel, tama? Si Cain ba? Pinatay niya si Abel. Saan pumunta si Cain? East dito, east. Saan pumunta si Esau? East, Jacob west. Yeah. Hindi nyo study yung Old Testament, makita nyo yan. So, east, yeah, doon. So, their faces toward the east and they're bowing down to the sun. So, means, yung mata nila nakatingin doon. Even ang Egypt, east, meaning doon yung mga gods, doon yung mga kumbaga mga hindi nakakalugod sa Diyos. Yeah, doon, east. Dito po ang wealthy, pero doon din ang pagans religion. Okay? Study nyo yan, makikita nyo yung ganong understanding. Yeah. Prophesying out, sa panahon ng Old Testament, panahon ng Old Testament, yeah, panahon ng Old Testament. During that time. Pero sa panahon natin na, pastor niyo po ito, di ba? Pastor sa negosyo ko, dito. Hindi, different. Okay, isa pa na kasalanan, prophesying out of their own imagination. Son of man, or anak ng tao, sa Ilonggo, anak sang tao. Yeah. Son of man, prophesy against the prophets of Israel who are now prophesying. Say to those who prophesy out of their own imagination, hear the word of the Lord. So, means may mga prophets doon na ang ilang prophecy is what? Yeah. Same meaning. Yung mga prophecy nila is by their own imagination. Yapon. So, ngayon, may mga prophets din na ganun. Pero tawag sa kanila ngayon is prophet. Ano yung prophet? Yeah. Prophet. Yeah, prophet. Okay. Prophet. Okay, prophet tawag sa kanila. And, yeah, isa pa ito. No care of the flock. Yeah, regarding this one. You eat the curds. Curds, sa ibang na translation, milk. You eat the curds, clothe yourselves with the wool, yeah, and slaughter the choice animals. But, you don't take care of the flock. Sa mga salita, gwapo yung kinabuhi diri, oh. Gwapo yung kinabuhi. Gwapo yung iyang bayo. Gwapo yung ginakaon. But, ang problem is, what? Yeah. You do not take care
of the flock. Sa madaling salita ganito, gusto ko sanang ituro to ngayong pastors meeting namin sa Word Harvest Community Church regarding sa no care of the flock. Meaning, maraming mga minister ngayon na merong dinideliver na message para suportahan ang kanilang needs. Tama. Actually, no problem regarding that one. Pero, ang problem ganito, to sustain their needs, pero sila ba? Murag mga Pharisees. Yapon. Why? Sila receive dagang mga tithes, pero walay care sa flocks dito. Ganyan? Walay care sa flocks ba? Sino ang care nila? Itong kusog lang magatag sang offerings. Itong kusog lang magatag tithes. Pero itong poor, laywomen, wala. Kaya nga, wala mang support. Same. Kita yung point? Same ba? Same meaning. Yapon. Yeah. Kusog ang ilang taking care, pwede, pero sa mga dagko lang ng mga offerings and tithes. And sino lang itong gatag kay Pastor Yapon pwede. Pero itong mga laywomen, poor women dito, wala taking care. So, ambal ni Reverend Son, tulisan! Ibot ko ano itong word? Ay, Bisaya gali. Tulisan naman. Tulisan. Yeah, this kind of minister, I think, murag hurt. So, murag dili pwede i-deliver sa pastor's meeting. Tungod kay some of them, same. So, murag intentional. So, wala. Karon sa VIP, sa inyo, tungod kay I think mas, maybe sila mas knowledgeable, mas knowledgeable, pero regarding sa maturity sa spiritual na konsepto, I think mas matured ka mo during yung part. Tungod kay VIP good. I think lang. I think sila hurt yapon. I think lang. So, dili ka nang lanon ang intentional. Hindi ka nang lanon. So, I reject my own kung gusto ko lang namin tudlo. Expositional, duhangan ko pagitani, pero no, hindi pwede. My own ba? Hindi pwede. So, I don't follow my will. Yeah, I follow. Pero karon you see this text, isa ka problem sa ilang sala. Yeah, sila no care. Siguro, sa Jerusalem pa sila, grabe ang care nila, abundant. Then, pagkabot dito na sa Babylon, tungkol kay Gapigado na, and tagsa sa ilaga, unahin ako sinong makakaon, sinong makakuha sa hamon ito sa todo buot sila karon do na lain ng ilang batasan, same meaning lain ng ilang batasan. But hindi nawa mangyari yung ganitong minister sa BIP, which is even in the worst situation, pakita pa rin natin na nagki-care tayo sa ating mga ships. Anong sabi ni Charles Spurgeon, isang sikat sa panahon niya na theologian? There was a time when the shepherds feeding the ships. Mutambal niya. There was a time when the shepherds feeding the sheep. But now, at church, there have a clown entertaining the goats. Mutambal niya. Sa itong panahon daw, ambal niya, ang mga pastor, mga shepherds ba, grabe gid magtudlo, pakauno ng ships. Pero magabot daw ang panahon ng bal niya na ang simbahan magkaroon sang clown. Entertaino nila ang mga kanding. Same meaning. Kung maintindihan niyo ang point ni Charles Spurgeon, makuha niyo gid. Same yapon. So, this is kind of sin nila. You eat the curds, clothe yourselves with the wool, and slaughter choice animals. Kung hindi ka manggaranon sa tunga time, imong animals nga i-offer or patyon, pugo, or kalapate nga, taas siguro lupan niya. Same lang, yapon. Amo lang na, kung ano ka. Pero there is slaughter, the choice animal, pinili, meaning, herbs, or baka, or lamb, dito. Tungod kay, kung amo na yung gina-offer, tingnan nyo ablan yung Matthew Sa itong time nga nag-offer si Joseph at si Mary sa temple, ano dala nila? Pispis ba? Meaning poor sila that time. So pinanganak si Christ sa poor nga mag-asawa. Of course, not by flesh, of course. Pero what I'm talking ba? Basta choice animals, guwapo, meaning manggaranon ka. Pero, ang problem dito nyo, do not take care of the flock.
So, sins means to worship idols. So, to worship idols. Itong apat nga sins, sige na. Itong apat nga sins, tanaw natin, balikan natin. Rejection of the law, bowing down to the sign, the east, no care of the flock, prophesying of their own imagination. Yeah, itong apat itong sins, nag-mention from chapter 1 to 39, doon na tingob, dre. Yeah, dre. Yeah. Daw idols ang matabo. Yeah, to worship idols. Means, ang idols, hindi lang image, hindi lang even himself. Yapon, even himself. Tama. Even himself. Tao. Yeah. Itong apat kagi na. Yeah, here. Yeah, tingop siya. Part 1 pala ni, may part 2 kita sa Ezekiel. So, dako ang aton yung study dre, may helpful ni sa aton sermon or preaching. Naway makabulig. And may tudlo naton. Pwede ka mo natin itudlo. Hindi kung katudlo ka mo sa children's ministry, youth, na pwede. Same lang ang konsepto. Pwede nyo tagaan sang mga pangbata nga idea. Pwede. Basta same lang ang konsepto. Same lang ang point. Same yapon. Therefore, this is what the sovereign Lord, regarding idols, himself, I myself am against you, Jerusalem, and I will inflict punishment on you in the sight of other nation or in the sight of the nation. Ang punishment nila balita gid sa other nation because of your all your detestable idols. I will do to you what I have never done before and I will never. Yang nakanami lang ariyo, I will do even my punishment dere tungod sa sini nga sala, pero ning aribaw nagapakita nga still they are children of God. Tama mo tama gani. Children of God hindi na madula, hindi na mo paging children of God. Pero ang imong nga kinabuhi nga hindi maayo, worst life nga Christian, you may face. I will do. Yeah, amo ni nakanami. This is gracia. I will do to you what I have never done before. And will never do again. Of course. So, kung mag-amo na, worst kayo ang ilakayimtang, pero ang nakanami lang, hindi na matabuliwat, kag hindi na pagayamon sa Diyos. This is grace, Japon. Yeah, this is gracia. Tama. Pero, kung amo ni ba, same Japon sila, natabo na ni, pero nagbalik sila dere. Nagbalik sila dere Japon ba? Sino familiar sa 1 Corinthians 5, verse 5? Sa Reformed view, kuhan kayo na. Yeah, regarding sila ba, na-punish na sila. Pero, tungod sa promise ng Ginoo, they are children of God Japon. Yeah, they are children of God Japon ba? Pero, after Japon sini, kung kaya ang basang Ginoo, I will do to you what I have never done before and will never do again. Yeah, murag gwapo kayo nga promise. So, murag support sa ilabyo nga balik sila sa idols. Tungod kay grasya manggaling Diyos. So, karon, anong ginambal sa Biblia kung ang isa ka Christian, children of God, siya sining Japon? Yeah, children of God siya, pero ang iyang pag children of God, permintilang disobedience sa Ginoo. What happened? Anong ginambal sa Biblia? Yeah, 1 Corinthians chapter 5, verse 5, I think mas support ang ginambal ni Apostle Paul regarding sa church discipline. And kini nga church discipline sumpay sa God's discipline gapon. Pwede sa Ginoo kaon nimo kinabuhi. Pwede. Yeah, 1 Corinthians chapter 5, verse 5. Kaon nang imo kinabuhi means itugyan nyo sa kay Satanas ang ina nga tao para mapatay ang iya lawas pero ang iya espiritu maluwas. Yeah, 1 Corinthians 5:5 ba? Ever familiar that kind of verse? Yeah, same. Yeah, same. This is we say salvation is forever. Salvation is forever. Children of God forever dito. Yeah. Regarding idols means himself, Japon. Your altars will be demolished and your incense altars will be smashed. Alam nyo, napaka-shocking din ito. Kasi ang altars, isa sa pinaka-importante sa tabernacle and sa temple. Ngayon, mga kapatid, anong sinabi ng Diyos? Demolish and smash. Sa madaling salita, kung may altar ka mo sa inyo, why na napulos? Hindi na nalipay ang Ginoo. Tanggalon na. Duwa mo na mo sila yun sa Ginoo. Sa madaling istorya, mga kapatid, altar, it's not important.
Altar, that's important. Altar ba? Altar. It's not important. Do not misunderstand me. Hindi siya important tungod kay, so pastor, hindi na kami mabutang altar, hindi mo na. Altar is not important without dito obedience. Biskan, buhapo ang altar, pero wala saktong obedience dito ba? So, kawang kayo ba? Kawang kayo yung klaseng altar. So, biskan yeah. Yung offering box do sa altar, here. Yeah. Kita itong tambok sa Facebook. Okay, yung basta dito, buta-buta, bla. Simba, yeah. Pero, biskan mga barya. Yeah, barya. Tungod kaya mo lang tong ilang offering sa inyong members. Yeah. Pero, ilang heart, ilang obedience, kusog kayo. Kwapo kayo. Yeah. So, yeah. I will slay your people in front of your idols. Yeah. Grabe nga punishment, no? Tubangan sa inyo, Diyos. Slay. Kung word nga slay, tanawin gid nato na. They are killed. Yeah, killed. Punishment. They were proud, mayabang of their beautiful jewelry. Yeah, this is what the idols. You are proud, mayabang, or something you boast, your jewelry, and use it to make their detestable idols. Hindi mayo. Why? Because use it to make their detestable idols and vile images. Therefore, I will turn this into unclean thing for them. Yeah, here ba? Even kining jewelry, hindi siya literally nga himuon para sa golden cup dito natabo sa Mount Sinai after fasting si Moses sa 40 days and 40 nights. This kind of idols ba nga tanan nila nga mga gold himuon idols hindi this kind of happen. Pero ng jewelry ba? Jewelry means your wealth, same meaning. Your wealth you use. Kumbaga daw more important. Example, why ka nakasimba? Kingaman, pastor, ay, nalilutaka ng motor ko, pastor. Kalain magbiyahe nga, kalain ng motor ko. Same point nga po na. Ay, hindi ko simba, pastor, kingaman. Why ko ka-washing, pastor? Same ba? Your jewelry ba? Your idols sa your jewelry. Why ko simba, pastor, kingaman. Nagulan, pastor. Sniper 155 new edition. To, pastor, nagawa. So, nalutakan. Karuya, man tatlong simbaan. So, it's a point, the same meaning ba? Same of their beautiful jewelry. Biskan, you are not doing image idols, pero here ba, another definition ng idols means make your relationship to Christ far away. This is idols. Kaya far away. Means ang inyong relationship sa Ginoo pinaagi sa things ba, makalayo sa inyong relationship sa Ginoo. This is idols. Yeah, this is idols. Mas ba po, I think that kind of explanation. Therefore, I will turn this into unclean thing for them. Unclean thing, even gididikit mo, unclean thing. Even gididikit, unclean thing yapon siya. Even gididikit. Why? Because nahimo siya nga idols. Yeah, same meaning. Sayang people, pwede. Imong uyab, di ka simba, lagaw ka mo, idols. Ha? Idols yapon. Same. Because pastor, may bago, nagawas nga, all you can, 150 crabs, tanan dito, ara dito. Huwag kasi ba? So, idols, even food. Okay? Yeah, idols na pa. So, I went and looked, and I saw portrait all over the walls. All kinds of crawling things. Yeah. And detestable animals. And all the idols of the house of prayer. Kung tanaw natin, if you open Tagalog version, kung ang Ginoo nagsulod dito, nakita niyang dagang mga sign sa wall. Sa wall? Yeah, sa wall. Means sa temple ba? Sa temple. So karon you are temple of God. Then damo kasang what? Usang tattoo. Same na. Ako may tattoo. Yeah, may tattoo ko. Actually, nag-join ko sa 2008 sa grupo nga Poison. Okay, di ba? Gangster life. Yeah, join sa Poison. So, karon may mga tato-tato. May kuno ay Prado Astig, di ba? Pero if you're a Christian, then, may tato, the idols yapon.
Tama, idols gapon. That's why damo naga-defend nga hindi man makaluwas na gapon sa body lang man na. So you miss ang tinuod nga holiness. Yan, you miss mo ang tinuod nga salt and light in this world. Tama. Kung may tattoo ka na nga na-convert ka as Christian, okay, madipinsaan pa. And kung grabe kita to mo na-convert ka Christian, damo sang mga technology karon nga mairis siya. Diba? Damo to yan. Pero kung wala man gid sang budget something dito na, no problem. Pero kung Christian ka, nag-admit mo na nga natanggap mo na si Christ, then kayo nagapati ka nga, hindi man maka-imperno, tama. Ang bala po, Sir Paul, tama. Pero hindi your freedom or your liberty in Christ, hindi siya excuse para imuon mo ang tanan. Tanan niyo, ang inyong liberty o ang inyong freedom because of Christ, hindi sa excuse para imuon nyo ang tanan. Ang inyong liberty kagang freedom kay Christ, nagapaintindi lang nga imuon nyo ang tanan para makapalipay sa iya. This is the meanings. Tanan means tong makapalipay sa iya. So karon magpatato ka tungod kay hindi man na siya gyapon makapaimpirno na Old Testament naman tong nagamba man di ka mo patato. Ibig sabihin si Ezekiel na ambal man gyapon Old Testament naman na. Pero ang context God, ang context. So kung magamo na siya, meaning wala mo nintindihan na ang temple, which is dito ang word, ang spirit, ang holiness, at ang holy nation. So how to demonstrate this kind of holy temple? Tama? Sayop kaayo. Understanding. Sino na kay debate Medyo lang. Okay, lalakat kita. Here, Son of Man, these men have set idols in their hearts. Pila na lang? Tanta kayo pasi kung pwede ta ka merinda. Anong oras na ton? Okay. 14. Verse 3. Okay. 14 verse 3. Tingnan na natin. Dahil lang para makamerinda kita. Sige. Merinda kita, Nay. Sige, merinda kita, Nay.